Sa bidyong ito, paglalabanin natin itong dalawang kilalang drill na ito. Itong Makita DDE 485. Tapos, ilalaban natin dito sa DeWalt na 36 volts na XR. Tignan natin kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa at kung sino ang mas magandang bilhin sa dalawang ito, sa dalawang drill na ito. Bagaman sa tingin ko, itong dalawang drill na ito ay hindi rin talaga siya original kasi yung price niya. Itong DeWalt ay nasa 2,700 yan, 2,700 sa Shopee. Samantalang itong Makita ay 3,700. So mas mahal itong Makitang ito. Dito naman tayo sa specification, itong specification ng Makita naman. Yung model niya ay DDE 485. Tapos yung kanyang RPM ay 500 hanggang 1,700 RPM. O kaya revolution per minute. Dito naman tayo sa DeWalt. Sa DeWalt naman ay hanggang 2,000 RPM ayon sa kanyang specification. Dito naman tayo sa ilaw niya. Dito yung ilaw ng DeWalt. At dito naman sa Makita, Dito sa DeWalt, kapag i-press mo yung trigger niya, saka lang siya iilaw. Samantalang itong Makita, kapag na-press mo siya, pag bitawan mo, nakailaw pa rin siya. Mga ilang seconds yung lilipas, saka siya mamatay. Kaya mas advantage yung Makita sa ilaw, yon namatay na siya. Pero pag i-press mo siya ulit, nakailaw pa rin siya. Hindi katulad nitong DeWalt, iilaw lang siya hanggat umiikot, hanggat naka-press yung trigger niya. Pero meron pa akong nakitang kakaiba ng dalawang drill na ito. Baka sasabihin nyo bias ako sa Makita, Ang maganda naman dito sa DeWalt na ito, easy open siya. Ibig sabihin, kayang-kaya na mabuksan yan kahit ito lang yung hawak ko. Yon. Samantalang, yung Makita, hindi siya easy open, Hindi siya basta-basta nabubuksan. Ibig sabihin, may hirapan akong tanggalin. Yan. Kaya yun yung pagkakaiba naman sa pagbukas itong Makita at saka itong DeWalt. Mas madali na buksan, natanggalin yung screw tip dito sa DeWalt. Ngayon ay titignan naman natin yung voltahe ng dalawang battery ng bateryang ito. Ang Makita ay 20.1 yung reading sa Makita. Sa DeWalt naman 20.5. Para makita natin kung sino sa kanila ang mas malakas, magdi-drill tayo ng screw dito sa kahoy na ito. Kung sino yung nakabaon nito, yung talagang pinakabaon, ay siya yung pinaka malakas. Kaya magbabaon tayo ng maraming screw. So ang torque na gagamitin natin ay itong pinakasagad ng Makita 20. Makaiba kasi yung torque niya. Tapos ito namang DeWalt ay 25, So pareho nating isagad yung pinakamalakas na torque ng dalawang drill na ito.
Sige, bigyan ko pa si DeWalt ng pakakataon kung kaya pa niyang ibaon yung iba pang mga screw na nakabaon na kanina. Tapos na tayo sa pagbabaon ng screw at makita natin na mas naibaon yung ibinaon ng Makita. Kaya ibig sabihin, mas malakas yung Makita kaysa sa DeWalt. Ngayon, subukan naman nating tanggalin. Sila mismo yung tatanggal sa kanilang ibinaon kung kakakayanin. So natanggal lahat ni Makita yung kanyang ibinaon. Titignan naman natin si DeWalt kung kaya niyang tanggalin lahat yung ibinaon niya. Medyo nahihirapan si DeWalt na alisin yung naibaon niyang mga screw. Puno pa rin naman yung kanyang battery, kaya lang nahihirapang tanggalin yung screw. Dahil hindi kayang alisin ni DeWalt yung mga screw na naibaon niya, Makita na yung patapos sa kanyang ibinaon. Tignan ulit natin ng battery kung pagkatapos natanggal lahat. Ang Makita 19.7, ang DeWalt naman 19.8. Oh, mas ano na, mas mataas na yung natira. Mas marami yung natira ng kunting-kunti sa Makita, samantalang mas marami siyang tinanggal. So ito, tapos na yung ating pagkukumpara sa DeWalt at saka Makita. Yung una ay yung battery capacity. Halos makapareho lang naman sila kasi 6 ampere yung Makita, tapos 5 amperes naman yung DeWalt. Sa lakas naman o strength ay mas malakas yung Makita. Sa ilaw naman ay mas maganda yung ilaw ng Makita kasi nakikita mo yung ini-screwhan mo kahit hindi ka pa nakapress. Sa battery indicator naman ay mas okay naman yung DeWalt kasi nakikita mo kung marami pa siyang laman. Sa easy lock open naman, easy lock at saka open ay mas okay yung Makita na yung DeWalt kasi mas madaling buksan at i-lock. Yung RPM naman ay halos pareho lang, hindi sila makakalayo. At saka yung battery voltage naman ay bagaman na yung DeWalt ay sinabi niya doon na 36 volts, pero 18 volts talaga yung voltahe noon. So halos pareho sila dito sa Makita. Kaya alin sa dalawang drill na ito ang mas magandang bilhin? Para sa akin, mas maganda itong Makita, bagaman mas mahal siya ng konti kaysa sa DeWalt kasi mas malakas siya. Kapag malakas yung drill, kayang-kaya na ibaon yung mga screw kahit mahaba pa yung mga yan. Samantalang kung mahina yung drill, baka hindi pa kanya may baon yung screw.